Mga K-drama fans saan mang sulok ng mundo, check-in tayo. Comment mo muna kung taga saan ka bago magsimula ang kwento. Itong kawawang girl ay nag-apply na sa maraming kumpanya pero palagi siyang bagsak. Pero naniniwala pa rin siya na kapag nagtiyaga siya, magiging successful din siya balang araw. Ngayon, nakatayo siya sa bus nang biglang may kotse na lumipad papunta sa kanya mula sa malayo. Napatigil si Yeo Reum sa pagkagulat. Bumagsak ng malakas ang kotse sa lupa at mabilis na gumulong papunta kay Yeo Reum sa bilis na 5 metro bawat segundo. Sobrang natakot si Yeo Reum kaya lumaki ang mga mata niya. Nanigas ang buong katawan niya, hindi niya alam kung saan tatakbo. Palapit ng palapit ang kotse kay Yeo Reum. Nang 1 metro na lang ang layo sa kanya, biglang may misteryosong lalaki na lumitaw at niyakap siya. Tapos umikot siya at iniwasan ang kotse. Sumalpok ang kotse sa bus stop ng sobrang lakas. Nagkabasag-basag ang salamin sa daan-daang maliliit na piraso. Akala nilang 2 ligtas na sila, pero papalapit pa rin ang danger. Dumiretso ang kotse sa bus stop. Nang tumama ang unahan ng kotse sa lupa, dahan-dahang tumama ang likuran nito sa 2. Pagkalipas ng matagal, safe pa rin silang 2. Pagdilat ni Yeo Reum at nakita niya ang nasa harap niya, mas lalo siyang nagulat. Kaya ng lalaking nasa harap niya, nabuhati ng kotse na may bigat na ilang tonelada gamit lang ang isang braso. Sa moment na yon, parang hindi na gumagana ang theory of relativity ni Einstein. Pero dahil may head injury si Yeo Reum, hindi niya nakita ang mukha ng guy na nagligtas sa kanya bago siya himatayin. Pagising niya, hindi na siya nagpa-bandage ng sugat at dali-daling pumunta sa airport dahil 3 taon niya nang hinihintay ang interview opportunity na to. Nang makita ng mga interviewer ang umaagos na dugo sa ulo niya, sinabi nilang magpunta muna siya sa ospital. Pero nagpumilit si Yeo Reum na tapusin muna ang interview bago magpa-ospital. Pero bago pa siya makapagsalita ng maayos, nahimatay siya. Natouch ang female leader sa matibay na determination ni Yeo Reum. Kaya natanggap ang clumsy na si Yeo Reum sa passenger service sa airport. Pero sa first day niya sa work, may gulo agad na nangyari sa airport. May isang lalaki na paulit-ulit na hinahampas ang automatic check-in machine gamit ang maleta niya. Nalaman niya na hindi siya satisfied sa unfair treatment ng airport staff. Kasi yung iba pwedeng pumila sa counter para kumuha ng ticket pero siya kailangan sa machine. Pag nalaman ni Yeo Reum ang reason, dali-dali siyang nagpunta para magpaliwanag. Pero ayaw makinig ng lalaki sa explanation ng isang lowly employee. Basta kinuha niya ang maleta niya at sinira ito sa harap ni Yeo Reum. Lumapit si Yeo Reum para pigilan siya, pero hindi sapat ang lakas niya para kontrolin ito. Sa huli, hindi na nakapagpigil si Yeo Reum at nasigawan niya ang lalaki. Lalo itong nagalit at biglang hinatak ang kwelyo ni Yeo Reum. Napilitan si Yeo Reum na itulak ang kamay niya. Galit na galit ang lalaki at akmang sasaktan si Yeo Reum nang biglang lumitaw si Suyon. Hinawakan ni Suyon ang pulso ng lalaki. Gustong bawiin ng lalaki ang kamay niya pero kahit anong pilit niya, hindi niya magawa. Kalma lang si Suyon sa moment na yon. Tinanong niya ang lalaki kung alam ba niya na ang automatic check-in machine ay nagkakahalaga ng 20 milyon won. 3 machine ang nasira ng lalaki, kaya mga 60 milyon won iyon. Nang marinig ang 60 milyon won, natakot ang lalaki at mahina niyang tinanong kung ano ang gusto ni Suyon. Sa huli, dahan-dahang lumapit si Suyon sa tenga niya at sinabi, "Tapos ka na." Pagkatapos nun, dinala agad ng airport security ang lalaki. Lumapit si Yeo Reum para magpasalamat kay Suyon sa pagligtas sa kanya. Tinanong niya si Suyon kung anong airline siya usually sumasakay. Gusto niya itong bigyan ng konting benefits as thanks. Pero kinuha lang ni Suyon ang employee card niya. Pinakilala niya ang sarili bilang taga-customer service department. Hindi inaasahan, magka-department pala silang 2. Nang malaman ng superior ang ginawa ng lalaking nakasira ng 3 machine, pinagalitan si Yeo Reum. Wala namang maling ginawa si Yeo Reum pero napagalitan pa rin siya, kaya sobrang naiinis siya. Pinuntahan niya ang close friend niya sa airport para maglabas ng sama ng loob. Ang best friend niya na si Yoon-sub, pagkadinig ng kwento, ikinuwento niya ang tungkol kay Suyon. Magaling mag-aral si Suyon pero hindi siya nakikisama sa kahit sino. Cold din ang trato niya sa mga tao sa paligid niya. Noon, may nangyaring biglaan sa airport na naging dahilan kung bakit nakilala si Suyon ng lahat ng nagtatrabaho doon. Noong time na yon, sa luggage transport, dahil sa pagmamadali, tinulak ng isang staff ng mabilis ang luggage cart. May batang nakatayo sa harap niya pero hindi niya nakita dahil natakpan ng view niya. Sa sobrang delikadong moment, biglang tumakbo si Suyon.
Nagulat ang lahat sa nakita nila. Ginamit ni Suyon ang kamay niya para harangin ang luggage cart. Yung bakal na hinawakan niya ay lumubog at nag-deform. Nakakatakot ang lakas niya. Pag-alis ni Suyon kasama ang bata, isa-isang nalaglag ang mga maleta sa sahig. Dahil sa incident na yon, nakilala si Suyon ng lahat sa airport. Pero ang hindi nila alam, first-class disabled person pala si Suyon. 10 taon na ang nakalipas mula nang maaksidente siya sa traffic at nawalan siya ng isang braso at isang binti. Dahil ang prosthetic arm at leg niya ay gawa sa metal, ganoon katindi ang lakas niya. Isang araw, nakatayo si Suyon sa ilalim ng bubong para umilag sa ulan nang biglang natalsikan ng tubig ulan ang sleeve niya dahil kay Yeoryum. Habang paulit-ulit na nagsosorry si Yeoryum, biglang na-attract sa kamay ni Suyon ang kwintas niya. Kinuha ni Suyon ang kwintas at ibinalik kay Yeoryum. Nagulat si Yeoryum sa nakita niya kaya napatigil siya. Natural na malamig si Suyon kaya wala na siyang sinabi at umalis na may dalang payong. Pagkatapos ng work, nagkita ulit sina Suyon at Yeoryum. Nakilala agad ni Yeoryum si Suyon. Hindi inaasahan, magka-department pala talaga sila. Parang pinagtagpo ulit sila ng tadhana. At doon nagsimula ang story nila. Hindi nagtagal, may isang matandang babae na nawalan ng anak sa airport. Agad siyang humingi ng tulong kay Suyon. Dumating din si Yeoryum para tumulong. Pero nang malaman ni Yeoryum na ang anak ay 31 taong gulang na, sobrang nagulat si Yeoryum. Akala ni Yeoryum na nagjo-joke lang si Suyon. Paano ba naman 31 taong gulang na adult mawawala pa? Kaya agad ipinakita ni Suyon kay Yeoryum ang medical records ng nawawalang lalaki. Pagtingin ni Yeoryum sa medical records, agad niyang na-realize na seryoso pala ang problema. Lumabas na ang nawawalang lalaki ay isang mentally ill patient. Kapag hindi siya nahanap agad, pwedeng may mangyaring hindi inaasahan. Pagkatanggap ng balita, inutusan ng superior ang lahat ng staff na hanapin ang lalaking ito. Ang tanging clue lang ay nakadilaw na shirt ang nawawala. Magka-group sina Yeoryum at Suyon. Nang pumunta si Suyon sa restroom para mag-check, biglang may nakita si Yeoryum na isang lalaking nakadilaw na shirt sa harap niya. Kaya hindi na hinintay ni Yeoryum si Suyon lumabas at mag-isa niya itong hinabol. Paglabas ni Suyon mula sa restroom, nakita niyang wala na si Yeoryum. Hindi kalayuan, may isang lalaki na tumatawag sa airport staff. Tumitingin-tingin siya sa paligid. Tinanong niya kung bakit nagbago ang flight schedule niya. Habang sinasagot siya ng staff, biglang nag-twitch ang mukha niya at nagwala na. Sabi niya, "Sino nagsabi sa'yo na pwede mong gawin yan? Paano ka nagbago ng flight nang hindi ko alam?" Dahil sa kakaibang kilos at pananalita ng lalaki, nakuha niya ang atensyon ni Yeoryum. Baka siya nga ang hinahanap ni Yeoryum. Bigla siyang nagwala at sinuntok ang airport staff. Dali-daling lumapit si Yeoryum para kausapin siya. Akala nito na isa siyang doktor na susundo sa kanya, kaya lalo itong naging uncontrollable. Kinuha niya ang metal sa tabi niya at tumakbo papunta kay Yeoryum. Sa moment na yon, biglang lumitaw si Suyon at niyakap si Yeoryum para protektahan siya. Tapos tinaas ni Suyon ang kamay niya para saluhin ang palo ng lalaki. Pero ang weird, biglang tumupi sa anggulong 20 degrees ang bakal na hawak ng lalaki. Obvious na hindi iyon normal. Nang makita ito, natakot ang mentally ill patient, pero sobrang kalmado ni Suyon. Wala man lang kahit isang sugat sa katawan niya. Habang pinoprotektahan siya ni Suyon, naalala ni Yeoryum ang nangyari ilang taon na ang nakalipas. Parang nakita na niya ito noon. 1 taon ang nakalipas, nasa bus stop si Yeoryum nang may kotse na nag-accident at nag-flip. Nang paatake na ito kay Yeoryum, dumating si Suyon at ginamit ang braso niya para saluhin ang lumilipad na kotse at iniligtas siya. Pag-uwi, naalala ni Yeoryum ang scene sa airport. Sigurado siya na si Suyon ang nagligtas sa kanya noon, kaya hinanap niya ito. Tinanong ni Yeoryum si Suyon kung nailigtas na ba niya siya noon. Pero dinedenay ni Suyon at sinabing hindi pa sila nagkikita. Pero dahil sa mga nangyari, hindi na naniwala si Yeoryum sa sinabi ni Suyon. Tinatago ito ni Suyon dahil ang metal arm niya ay may 66 na smart chips na nakakabit sa nerves niya. Kahit sobrang lakas niya, iba pa rin ang katawan niya kumpara sa normal na tao, kaya sobrang conscious siya. Para hindi mahalata na kakaiba ang katawan niya, namuhay siyang malamig sa tao at laging naglalayo sa kahit sino. Kahit mga kawork niya, cold pa rin ang treatment niya. Sa kainan, may colleague na gustong maki-eat sa kanya. Pero dahil hindi siya kumakain kasama ang iba, kinuha niya ang food tray niya at umalis sa ibang lugar. Doon siya nagluto ng noodles mag-isa. At that moment, nakita siya ni Yeoryum.
Nang makita niyang hindi kumain si Suyon ng lunch, bumili si Yeoryum ng tinapay para sa kanya. Hindi inaasahan, nang nilalagyan ni Yeoryum ng mainit na tubig ang noodles, nadulas niya ito at natapon ang buong cup noodles. Agad itong sinalo ni Suyon. Isang segundo lang, namula at parang paso ang kamay niya. Natakot si Yeoryum at mabilis na naglagay ng yelo sa kamay ni Suyon. Pero sabi ni Suyon, "Wala akong nararamdamang sakit." Paulit-ulit na tinanong ni Yeoryum kung masakit ba. Pero pareho lang ang sagot ni Suyon. Nagulat si Yeoryum kaya nasampal niya si Suyon. Galit na ipinaliwanag ni Suyon na ang kanan lang niyang kamay at braso ang walang nararamdamang sakit. Doon lang na-realize ni Yeoryum na napalakas ang sampal niya kaya mabilis siyang nagsorry kay Suyon. Sa moment na yon, nakita ni Suyon ang pagiging funny ni Yeoryum at bigla siyang ngumiti. Nang araw na iyon, nakatanggap ang Airport Customer Service Department ng isang threatening phone call. May misteryosong lalaki na nagsabing may bomba siya sa airport. Nasa trabaho si Yeoryum nang makita niya ang isang lalaking nag-aasal ng kakaiba. Palihim nitong nilalagay ang isang itim na bag sa basurahan. Na-curious si Yeoryum kaya dahan-dahan niyang binuksan ang bag para tingnan ang laman. Nagulat si Yeoryum nang makita kung ano ang nasa loob. Tinawagan niya agad ang customs police para tingnan ito. Nang makita nila ang nasa loob ng itim na bag, nagulat din sila. Hindi inaasahan, gold bars pala ang laman na nagkakahalaga ng bilyon-bilyong won. Kinuha ng pulis ang gold. Hindi nagtagal, may mag-asawang lumitaw. Parang palihim silang naghahanap ng basurahan. Mukhang may hinahanap sila. Habang tumatawag sila, narinig ni Yeoryum ang pinag-uusapan nila. Sigurado siyang may kinalaman sila sa gold bars. Biglang lumitaw si Suyon, kaya mabilis na ikinuwento ni Yeoryum sa kanya ang nakita niya. Pero sabi ni Suyon, trabaho iyon ng customs at wala silang pakialam doon. Pero para kay Yeoryum, mas importante ito kaysa sa trabaho nila ngayon. At dahil gusto niya palaging mapuri ng superiors niya, hindi niya papalagpasin ang opportunity na ito. Kaya pumunta siya sa security room at inireport niya ang nalaman niya. Pagbalik niya sa office, pakiramdam niya nakagawa siya ng malaking achievement. Nang makita niyang walang tao sa room, nag-jump siya sa tuwa. Pero sa moment na iyon, pumasok ang team leader niya na si Sugyong. Masayang lumapit si Yeoryum kay Sugyong para ikwento ang ginawa niya. Akala ni Yeoryum may earn niya ang praise ng team leader, pero hindi ganoon ang tingin ni Sugyong. Tinanong ni Sugyong si Yeoryum kung kamusta ang trabaho niya. Hindi alam ni Yeoryum kung ano ang sasagot. Tinuloy ni Sugyong at tinanong kung bakit si Suyon ang hinayaang mag-handle ng ganoong kalaking area. Doon napagtanto ni Yeoryum na napabayaan niya ang trabaho niya. Sobrang nadismaya siya. Pagkatapos, pinuntahan niya si Suyon na nagtratrabaho mag-isa. Akala ni Yeoryum, si Suyon ay highly educated at paborito ng team leader. Pero siya, wala namang masyadong kaya at palaging may nagiging problema. Para sa kanya, kailangan niyang may ma-achieve para hindi siya apihin ng iba. Pero hindi sumang-ayon si Suyon sa ganitong pag-iisip niya. Dahil walang nakuha si Yeoryum na sympathy, lalo siyang nalungkot. Dahil dito, nagkaroon sila ng matinding argumento ni Suyon. Pagkatapos nun, naghiwalay silang dalawa na parehong galit at bumalik sa trabaho. Sa isa pang customer service area, nakatanggap sila ng threatening phone call. Sinabi ng caller na sasabog ang airport makalipas ang kalahating oras. Sa oras na iyon, pumunta si Suyon sa break room para uminom ng tubig nang bigla niyang marinig na may tumatawag. Nahuli pala ni Suyon ang mismong caller na nagte-threat. Nang buksan ni Suyon ang ilaw, nakita niyang isang batang mukhang high school student. Mayabang na sinabi ng bata kay Suyon na lumayo at huwag makialam sa buhay ng iba. Pero tumayo lang si Suyon, tahimik at hindi gumalaw. Habang palabas na ang batang mayabang, biglang umaksyon si Suyon. Hinawakan niya ang kwelyo ng bata at ibinagsak ito sa sahig. Pagkatapos, kinaladkad niya ito palabas sa hallway. Gamit lang ang isang braso, diniin ni Suyon ang bata sa pader. Lumabas na ayaw pala ng bata sumama sa free trip to Japan kasama ang parents niya kaya gumawa siya ng malicious prank. At ang parents niya ang mag-asawang inirereklamo noon ni Yeoryum. Sila ang nagdala ng goods para sa smugglers kaya nabigyan sila ng free trip. At ngayon, kailangan nilang pagbayaran ang ginawa nila. Matapos ayusin ang problema, tahimik na sinundan ni Suyon si Yeoryum. Na-realize niya na medyo harsh siya kay Yeoryum kanina kaya kinuha niya ang walkie-talkie para mag-sorry dito. Sa moment na iyon, biglang bumagsak ang isang billboard. Buti na lang, nasalo ito ni Yeoryum sa tamang oras. Pati ang batang katabi nito ay ligtas dahil doon. Doon lang na-realize ni Yeoryum na kahit maliit at parang hindi importante ang trabaho niya,
mahalaga pa rin ito at hindi dapat binabaliwala. Nang araw na iyon, sina Yorium, Suyon at buong customer service department ay inilipat sa ibang area para doon magtrabaho. Pagdating ng leader ng kabilang department para i-welcome sila, biglang naging sobrang cold si Suyon. Kasi ang lalaking iyon ang dahilan kung bakit naparalisa ang isang braso at isang binti ni Suyon 15 taon na ang nakalipas. Ang lalaking iyon ay ang kuya ni Suyon, si Dongwon. Naaksidente si Suyon habang sinusubukan niyang iligtas ang kuya niya. Dahil doon, nabasag ang kanan niyang braso at paa on the spot. Nakasurvive siya matapos maospital pero simula noon, disabled na siya. Hindi matanggap ni Suyon ang sarili niya. Kaya pumunta siya sa hagdan at tinangkang tapusin ang miserable niyang buhay. Pero nang i-push niya ang control lever ng wheelchair, biglang dumating ang isang PhD at iniligtas siya. Mas lalo pa siyang sinuwerte dahil sa years of research ng PhD, nakagawa ito ng metal arm at metal leg para kay Suyon. Simula noon, nakabalik siya sa normal na buhay. Nang araw na iyon sa airport, biglang nagkita ulit sina Suyon at ang kuya niyang matagal na niyang hindi nakikita. Ngayon, si Dongwon ay in charge na ng planning at operations ng airport. Kita na kilala rin ni Suyon ang kuya niya. Pero sobrang lamig ng mga mata niya. Halatang hindi sila masaya sa pagkikita. Parang strangers na lang silang dalawa. Pag-uwi, nagtataka si Dongwon kung bakit aakalain mo normal si Suyon. Kaya hinanap niya ang job application nito kung saan nakasulat na gumagamit si Suyon ng machine para makagalaw. Nagulat si Dongwon. Sa next meeting, ginamit niya ang dahilan na ang electronic device ni Suyon ay posibleng maging delikado sa airport, kaya nag-request siya ng investigation tungkol kay Suyon. Pagkarinig nito, agad hinanap ni Suyon ang kuya niya. Pagdating nila sa isang liblib na lugar, tinanong ni Suyon kung bakit kailangan pang imbestigahan ito. Sagot ni Dongwon, ginawa niya iyon para paalisin si Suyon. Sinabi pa ni Dongwon na hindi nagbago si Suyon, mahilig pa ring maghabol ng tao at manggulo. Noon pa raw, sinabi na niyang huwag siyang sundan pero hindi siya nakinig. Kaya raw na aksidente si Suyon. Lumabas ang totoo. 12 taon na ang nakalipas, binugbog si Dongwon ng isang grupo at dinala siya. Nag-alala si Suyon kaya hinabol niya sila sakay ng motor. Biglang nag-brakes ang sasakyan upang mawala si Suyon. Hindi nakapag-react si Suyon kaya bumangga siya sa likod ng sasakyan. Nakatihaya siya sa dugo, nakatingin sa kuya niya. "Kuya, tulungan mo ako." Pero imbes na tulungan siya, tumakbo si Dongwon para makatakas. Ngayon nang magharap silang muli, sinisi pa ni Dongwon si Suyon dahil hinabol niya raw ito. Galit na galit si Suyon at hinawakan ang kwelyo ng kuya niya. Hindi niya maintindihan kung kuya ba talaga niya ito o hindi. Pero sabi ni Dongwon, dahil nag-remarry si Papa, nagkaroon tayo ng panandaliang relasyon. Bukod sa salitang hindi sinasadya, wala kang halaga sa akin. Sobrang nadurog si Suyon. Hindi niya napigilang umiyak. Tinawag ni Suyon ang kuya niya na bastos at tumalikod para umalis. Pagkatapos nun, doon na lang niya ibinuhos ang galit niya sa metal plate sa tabi niya. Pag-alis ni Suyon, tahimik na napaluha si Dongwon. Ang hindi alam ni Suyon, ginawa iyon ni Dongwon para protektahan si Suyon. Natatakot si Dongwon na masaktan pa si Suyon. Gaano kayabang ang isang powerful na babae? Dahil pinigilan siya ni Yorium na itapon ang customs seal, ngayon gusto niyang paluhurin si Yorium at magsorry sa kanya. Ang tatay niya kasi ay member ng National Assembly kaya ganoon siya umasta. Lumabas na sobra-sobra ang binili niyang goods overseas kaya overweight ang luggage niya at na-seal. Para makaiwas sa customs tax, palihim niya itong itinulak papunta sa restroom. Nang tatanggalin niya na sana ang seal, nahuli siya ng airport security staff na paalis na dapat sa trabaho. Tumawag agad si Yongju para i-report ang case. Sa moment na iyon, dumaan si Yorium at narinig niyang nag-aaway ang dalawa. Dali-dali niyang pinigilan sila. Sinubukan ng babae na itapon ang seal pero hinawakan siya ni Yongju. Itinaas ng babae ang kamay niya para sampalin si Yongju pero madali siyang nahawakan ni Yongju. Dahil sa sobrang galit, kinagat ng babae ang kamay ni Yongju ng sobrang lakas. Nakita ito ni Yorium at pumigil pero sinampal siya ng malakas ng babae. Gusto na sanang maiyak si Yorium sa galit. Dahil hindi na makontrol ang babae, napilitan si Yongju na gamitin ang lakas para pigilan siya. Pagkatapos, dinala nila ang babae sa customs officer. Pero hindi nila alam na kaaway nila ang isang taong hindi dapat inaaway. Sinabi ng babae na sinaktan siya at pinilit niya sina Yorium at Yongju na lumuhod at magsorry. Ginamit pa niya ang power ng tatay niya bilang member ng National Assembly para manakot.
Dahil sobrang bigatin ang koneksyon ng babae, napilitan ang airport security team na imbestigahan ang nangyari. Dahil tapos na ang duty ni Yongju noon, ang employee card ni Yeoryum na nahulog sa restroom ang napulot ng security team. Kaya tinanong nila si Yeoryum kung sino ang security officer na nanakit daw ng pasahero. Ayaw ipahamak ni Yeoryum ang kaibigan niya kaya nagsinungaling siyang hindi niya kilala ang tao. Pero halata ng security team na alam nila kung sino ang female officer. Mabilis na nalaman ito ng senior manager ng airport, si Haeum. Para protektahan ang reputation ng airport, inutusan niya si Sugyong na ipaluhod at pagsorihin ang staff sa pasahero. Kahit kailangan pang lumuhod, kailangan ayusin ang issue na ito kaagad. Ayaw ni Yeoryum mapahiya ang team leader niya, kaya pumayag siyang magsorry. Wala namang big deal kung empleyado lang ang paluluhurin. Alam na ito ni Yongju. Ayaw niyang si Yeoryum ang magdusa sa pagkakamali niya, kaya dali-dali siyang tumakbo papunta sa airport. Sa oras na iyon, nakaupo ang pasahero sa room na may sobrang mayabang na ekspresyon. Biglang pumasok si Suyon. Sira pala ang water heater sa room, kaya pumunta si Suyon para ayusin iyon. Dinala agad ni Sugyong si Yeoryum papunta doon. Nakapamayabang pa rin ang babae. Paghanda na sanang magsorry si Yeoryum, dumating si Suyon at nagulat ang lahat. Habang magsosorry na si Yeoryum, biglang gumawa ng ingay si Suyon sa tabi niya. Dahil dito, parang may na-realize si Yeoryum. Naalala niya ang sinabi ni Suyon noon na kung hindi niya sasabihin ang tingin niyang tama, hindi niya maririnig ang gusto niyang marinig. Pinipilit na siyang magsorry ng manager sa tabi niya. Sa moment na iyon, ikinuwento ni Yeoryum ang totoong nangyari sa restroom. Pagkatapos, hinarap niya ang babaeng pasahero at sinabing siya ang dapat magsorry sa kanya. Nagalit ang babae at sinabing maghahanap siya ng lawyer para idemanda ang airport. Pero biglang narinig ang boses ng babae mula sa phone. Huwag niyo talagang sabihin kay Dad. Pag nalaman niya to, papatayin niya ako. Na-record pala ni Suyon ang conversation nila habang inaayos ang water heater. Lumabas na gusto lang ng babae takutin ang mga tao sa airport para ma-cancel ang customs clearance niya. Sakto sa timing ang pagdating ni Suyon para tumulong kaya sobrang na-touch si Yeoryum. Sa huli, nag-vent na lang ng galit ang babae sa damit niya. Pagdating ni Yongju, ayos na ang lahat. Dahil dito, unang beses na pinuri si Yeoryum ni team leader Sugyong dahil sa ganda ng trabaho niya. Sobrang na-touch si Yeoryum at hindi niya napigilang maiyak. Kasi dati, palagi siyang pinapasori kaya hindi niya naisip na pwede pa siyang lumaban para sa tama. Pero ngayon, ang buong lakas at tapang niya ay dahil kay Suyon. Sa likuran niya, tahimik na nakatingin si Suyon. Nang makita ni Sugyong si Suyon, pinuri niya ito dahil sobrang ganda raw ng performance niya today. Nang mag-isa si Suyon, tahimik siyang tumingin kay Yeoryum. Nakita niyang masaya si Yeoryum hanggang sa umiyak at parang unti-unting nagugustuhan niya ito. Biglang na-attract ang vacuum cleaner robot sa metal arm ni Suyon. Sinundan ito ng robot ng sinundan. Gusto itong iwasan ni Suyon kaya tumakbo siya papunta kay Yeoryum. Dahil sa lapit nila sa isa't isa, pareho nilang naramdaman ang mabilis na tibok ng puso nila. Sa airport, may isang buntis na malapit ng manganak, pero ayaw niyang manganak dahil wala pa ang asawa niya. Hindi niya alam, nasa airport na pala ang asawa niya galing abroad, pero nahuli siya ng airport staff dahil may problema ang passport niya. Nang marinig ni Yeoryum na hindi manganak ang buntis hanggat hindi niya nakikita ang asawa niya, sinabi niya, hahanapin ko ang asawa mo at ibabalik ko siya. Ginawa iyon ni Yeoryum para masiguro ang safety ng buntis at ng baby. Sakalang pumayag ang buntis na babae na pumunta sa Central Hospital malapit sa airport. Dahil gumamit ang asawa niya dati ng peking passport, gusto sana siyang pauwiin ng immigration officer pabalik sa bansa nila. Nagmakaawa ang asawa ng buntis sa lahat doon na sana makita man lang niya ang bagong silang na anak niya bago siya umalis. Pero hindi sinasadyang na-refuse siya ng immigration officer sa side na ito. Nagmamadaling hinanap ni Yeoryum ang asawa ng buntis. Pinadala pa niya ang picture ng lalaki kay Suyon. Sinabi ni Yeoryum kay Suyon na kapag nakita niya ang taong nasa picture, sabihin niya agad sa kanya. Sa oras na iyon, pumunta si Suyon sa exit office para ayusin ang water purifier. Doon, hindi sinasadyang natuklasan ni Suyon na ang lalaking nasa harap niya ay ang taong hinahanap ni Yeoryum. Biglang dumating ang immigration officer at tinawag ang pangalan ng asawa ng buntis. Paparating na rin ang plane pabalik sa bansa nito. Inihahanda ng immigration officer na isakay sa plane ang asawa ng buntis. Agad na kinontak ni Suyon si Yeoryum at sinabi niyang malamang hindi na makikita ng lalaki ang asawa at anak niya dahil paalis na ito.
Hindi pwedeng manood lang si Yeoreum at wala siyang gawin. Nandyan na ang asawa ng buntis pero hindi pa rin niya ito makikita. Kaya nagpa siya si Yeoreum na puntahan ang superior niya at magmakaawa. Samantala, sinamantala ng lalaki ang pagkakataon at pumunta sa banyo para tawagan ang asawa niya. Sobrang attached at desperado ang mag-asawa habang nag-uusap sa phone. Kahit ang security officer na katabi niya ay parang nadurog ang puso sa nakita. Paglabas ng lalaki sa restroom, tinulak niya ang airport staff at tumakbo. Nakita ito ni Suyon at agad siyang humabol. Tumakbo ang lalaki ng todo habang dikit na dikit sa likod niya si Suyon. Huminto lang siya nang wala na siyang matakbuhan. Nagmakaawa siyang hayaan siyang makita ang asawa at anak niya. Pero wala si Suyon sa posisyon para gawin iyon. Sa critical na sandali, kinuha ng lalaki ang ballpen sa bulsa niya at tinutok kay Suyon. Pagkatapos, sinaksak niya si Suyon. Umalingaw-ngaw ang tunog ng metal sa pagkabangga. Nagulat ng husto ang lalaki. Hinugot ni Suyon ang ballpen mula sa braso niya. Pero hindi pa rin tumigil ang lalaki. Muli siyang sumugod para atakihin si Suyon. Umiwas si Suyon gamit ang inertia, dahilan para mahulog ang lalaki sa hagdan. Buti na lang, nasalo siya ni Suyon sa oras. Pagkatapos, halos parang walang effort na binuhat ni Suyon ang lalaki. Dumating na ang security team. Mabilis na inapakan ni Suyon ang ballpen at itinago ang braso niya sa likod. Para maitago ang sikreto niya, sinabi ni Suyon sa security team na okay lang siya. Pero sakto, nakita ni Dongwon ang nangyari. Sobrang nagulat si Dongwon sa nakita niya. Sa kabilang side, ikinuwento ni Yeoreum kay Sugyong ang nangyari. Sa oras na iyon, natanggap ni Yeoreum ang picture ng bagong silang na baby. Hawak ang picture, nagmakaawa si Yeoreum kay Sugyong na papuntahin ang mag-asawa. Sa huli, dahil sa tulong ni Suyon, nagkausap ang pamilya sa likod ng salamin. Kahit hindi niya mayakap ang asawa at anak niya, sapat na sa lalaki na makita sila. Naantig din sina Yeoreum at ang mga taong nakapaligid sa kanila. Pagbalik ni Suyon sa trabaho, may nangyaring kakaiba. Nang inilapag niya ang ballpen, biglang na-attract sa braso niya ang metal paper clip at fountain pen. Lumabas na nagmamalfunction ang metal arm niya. Akala ni Suyon nasira ang braso niya dahil sa ballpen kanina. Kaya pumasok siya sa changing room para tingnan ito. Buti na lang, temporary lang ang problema. Sa oras na iyon, hindi kalayuan sa airport, isang plane ang naghahanda ng maglanding nang biglang magliyab ang engine. Natakot ang lahat ng pasahero. Sa kabilang side, katatapos lang magtrabaho ni Yeoreum. Papunta na siya para sunduin ang nanay niya sa airport nang makita niya ang plane na nagka-accident sa ere. Biglang nag-text ang airport sa lahat ng staff tungkol sa emergency landing. Nang malaman niyang nasa plane ang nanay niya, sobrang nagpanik si Yeoreum. Si Suyon naman ay pauwi na rin sana. Pero nakita niya si Yeoreum na sobrang nag-aalala habang nakatingin sa plane sa langit. Naalala ni Suyon kung gaano kasaya si Yeoreum kanina, kaya hula niya may kakilala si Yeoreum sa plane. Buti na lang, walang nangyaring malala sa paglanding. Nakaabang na ang fire truck at nagsimula agad sa rescue. Nakita ni Suyon si Yeoreum na tumatakbo papunta sa off-limits area para hanapin ang nanay niya. Kaya pinigilan niya ito. Pero umiiyak na si Yeoreum at hindi mapakali. Sinabi niyang nasa flight ang nanay niya. Nang malaman ito, tinawagan ni Suyon si Sugyong at sinabi niyang nasa plane ang nanay ni Yeoreum. Umaasa siyang papasukin si Yeoreum sa airport. Pero tumanggi si Sugyong. Nakita ni Suyon kung gaano kasakit para kay Yeoreum kaya nagpasya siyang kumilos mag-isa. Habang naglalakad, tinawagan niya si Yeoreum. Tinanong niya ang pangalan ng nanay ni Yeoreum at pagkatapos, binaba niya ang tawag. Mabilis na tumakbo si Suyon papunta sa ambulance. Nagsinungaling siya na inutusan siya ng superior niya para tumulong. Pagpasok sa airport, tinanong niya ang bawat pasahero kung sila ba ang nanay ni Yeoreum. Nakita ito ng security guard na si Yongju at nagtataka kung bakit naroon si Suyon. Sa moment na iyon, dumating ang balitang may na-injure na passenger galing sa plane. Agad tumakbo si Suyon at inayos ang sugat ng babae. Nang malaman niyang nanay ni Yeoreum ito, nakahinga siya ng maluwag. Pero dahil nang tumanggap siya ng basong tubig, biglang hindi gumana ang braso niya at bumagsak ito. Nang oras na yon, mabilis na tumakbo ang rescue team papunta sa kanila. Para hindi siya mabuko, nagmamadaling nagtago si Suyon. Sa wakas, nakita ni Yeoreum na ligtas na lumabas ang nanay niya. Nagyakap ng sobrang saya ang mag-ina. Tahimik lang na nakatayo si Suyon sa tabi at pinapanood silang dalawa. Saka lang siya nakahinga ng maluwag at umalis. Bago siya umalis, tinawag ng nanay ni Yeoreum si Yeoreum at sinabihang pasalamatan ang lalaking nagligtas sa kanya sa plane.
kaya pumunta si Yeoryum sa security office para magpasalamat. Pero sabi ni Yongju, hindi sila ang nagligtas sa nanay ni Yeoryum. Sinabi pa ni Yongju na tanungin niya si Soo-yeon. Nasa PhD si Soo-yeon nung oras na yon. Tumawag si Yeoryum pero hindi sinagot ni Soo-yeon. Pagkatapos gamutin ni PhD si Soo-yeon, umuwi ito. Nag-text si Yeoryum at sinabing magkita sila sa unang lugar na nagkita sila. Dinala ni Yeoryum ang backpack ni Soo-yeon na naiwan niya sa trabaho at naghintay siya doon. Si Soo-yeon naman ay hindi pa sigurado kung pupunta ba siya o hindi. Palalim ng palalim ang gabi pero wala pa ring Soo-yeon. Umulan na. Hindi alam kung gaano nakatagal ang lumipas pero nang itaas ni Yeoryum ang ulo niya, biglang nasa harap na niya si Soo-yeon. Tinanong ni Yeoryum kung si Soo-yeon ba ang nagligtas sa nanay niya sa airport. Pero dinedenay ni Soo-yeon. Nang sabihin ni Yeoryum na nakita siya ni Yongju, doon lang umamin si Soo-yeon. Tapos tinanong ni Yeoryum kung bakit niya ginawa iyon. Mahilig ba daw siyang mag-charity ng palihim? Agad sinabi ni Soo-yeon na hindi. Curious si Yeoryum. Di, gusto mo ako? Nalito si Soo-yeon sa tanong. Nagtinginan silang dalawa ng matagal. Nang tumila ang ulan, saka lang sumagot si Soo-yeon ng, oo. Palagi kasing mababa ang tingin ni Soo-yeon sa sarili niya dahil sa disability niya. Pero ngayon nagawa na niyang magkaroon ng lakas ng loob para mag-confess kay Yeoryum. Pero kinabukasan, dumating si Yeoryum para kausapin si Soo-yeon. Curious si Yeoryum kung bakit nagustuhan siya ni Soo-yeon, isang ordinaryong tao lang naman siya. At saka 3 buwan pa lang sila magkakilala. Sabi ni Soo-yeon, minsan inaabot ng buwan o taon ang pag-inlove sa isang tao. Pero para kay Yeoryum, 3 segundo lang ang kinailangan niya. Hindi ito maintindihan ni Yeoryum. Noon pala, maraming taon na ang nakalipas sa isang tindahan na tinawag na Where Stars Land. Nakita ni Soo-yeon si Yeoryum at nagkagusto agad. Pati ang dating aksidente sa kotse, lihim din siyang pinoprotektahan ni Soo-yeon noon. Nang oras na iyon, may grupo ng tao na dumaan at nabangga si Yeoryum, kaya napadulas siya papunta sa mga bisig ni Soo-yeon. Doon naramdaman ni Soo-yeon ang init ng tao sa kanya. Parehong warm at sweet. Pero saglit lang ang masasayang sandali. Nahihiya sila pareho kaya umalis agad si Yeoryum mula sa pagkakayakap. Pero nang masagi ng braso ni Yeoryum ang braso ni Soo-yeon, may napansin siya. Habang naguguluhan pa si Yeoryum, mabilis na inalis ni Soo-yeon ang kamay niya at umalis ng taranta. Pagbalik ni Yeoryum sa opisina para kunin ang file ng superior niya, aksidenteng nakita niya ang resume ni Soo-yeon sa mesa. Pinasa niya ito ng curious. Nagulat siya nang makita na si Soo-yeon ay isang level 1 disabled person. Mas lalo siyang nagulat. Hindi alam ni Yeoryum kung ano ang gagawin. Tinanong ni Yoon-sub kung ano ang nangyayari sa kanila ni Soo-yeon. May sasabihin na sana si Yeoryum pero tumigil siya. Sa oras na iyon, habang nagsi-check ng warehouse, nakakita ang staff ng isang suitcase na hindi alam kung kanino. Nagalit ang manager. Akala ba nila warehouse nila to at basta na lang mag-iiwan ng luggage? Kapag nalaman niya kung kanino iyon, tiyak na tatanggalin niya. Tumayo si Yeoryum at sinabing kanya iyon. Lalo itong ikinagalit ng manager. Ipinaliwanag ni Yeoryum na expired na ang lease niya at lilipat siya sa company apartment. Pero dahil bukas pa siya makakalipat, dito lang muna niya maidediretso ang luggage niya. Pagkatapos ng work, dala-dala ni Yeoryum ang luggage niya at mag-isa siyang umupo sa harap ng pinto. Wala na siyang matutuluyan. Sakto namang napadaan si Soo-yeon at nakita siya. Sinabi ni Soo-yeon na kung okay kay Yeoryum, pwede siyang tumuloy sa bahay niya ngayong gabi. Kaya sumunod si Yeoryum kay Soo-yeon papunta sa bahay nito. Pero pagdating nila, nag-isip-isip si Yeoryum at naramdaman niyang hindi tama ito. Paalis na sana siya nang tawagin siya ni Soo-yeon. Sinabi niyang huwag isipin masyado ang relasyon nila. Para lang siyang mananatili sa bahay niya ngayong gabi. At ganoon nga, natulog si Yeoryum sa bahay ni Soo-yeon. Nag-prepare pa si Soo-yeon ng dinner para sa kanya. Nang kumuha si Yeoryum ng cup, nagdikit ang kamay nilang dalawa. Naalala ni Yeoryum ang naramdaman niya kaninang umaga nang masagi niya ang kamay ni Soo-yeon. Pero tumingin lang siya ng tahimik. Curious siya, pero hindi siya nagtanong dahil alam niyang ayaw pa ni Soo-yeon pag-usapan ng past. Iniiwasan naman ito ni Soo-yeon dahil natatakot siyang kapag sinabi niyang disabled siya, pandirihan siya ni Yeoryum. Kinabukasan, pag-alis ni Yeoryum sa bahay ni Soo-yeon, aksidente niyang nakasalubong si Yongju. Kakapasok lang ni Yongju sa apartment na iyon. Akala ni Yongju na doon din nakatira si Yeoryum. Nagpanik si Yeoryum at agad sinabing may kaibigan siyang nakatira doon. Pagdating niya sa trabaho, dali-dali niyang sinabi kay Soo-yeon na nagkita sila ni Yongju kanina.
Sinabi ni Yeoryum na huwag niyang sabihin kahit kanino na nag-overnight siya sa bahay ni Suyon dahil ayaw niya ng chismis. Sumang-ayon agad si Suyon. Pero habang umaalis si Yeoryum, may narinig siyang ingay sa likod niya. Pumunta si Suyon para tingnan kung sino iyon at nakita niyang may isang madilim na anino na bumukas ng pinto at mabilis na lumabas. Nang papasok na sana si Yeoryum sa trabaho, aksidente niyang nakita sina Yongju na may pinag-uusapang kung ano. Pagkatapos ng trabaho, pagbalik ni Yeoryum, hindi niya inasahan na pinagchichismisan na pala siya ng mga kasamahan niya tungkol sa kanya at kay Suoyon. Nagnginggit-ngit si Yeoryum. Naalala niyang nagtatawanan at nagkukwentuhan kanina ang grupo ni Yongju, kaya agad niyang inisip na si Yongju ang nagkalat. Pagkatapos puntahan si Yongju, galit na galit siyang sinermunan ito. Pero naguguluhan si Yongju at hindi alam kung ano ang sinasabi ni Yeoryum. Sa oras na iyon, dumating si Suyon at hinila si Yeoryum palayo. Sinabi niya na nung nag-uusap sila sa storage room, may ibang tao pala roon at narinig ang lahat. Saka lang na-realize ni Yeoryum na mali ang paratang niya kay Yongju. Pag-uwi ni Suyon, nakita niya si Yeoryum na naghihintay sa kanya sa baba. That night, lilipat na si Yeoryum sa apartment na ibinigay ng company. Inilabas ni Suyon ang mga gamit niya at ibinigay sa kanya. Tinanong din niya kung ano ang house number ng apartment na lilipatan ni Yeoryum. Pagkakita pa lang niya sa number, alam na niyang si Yeoryum ay nakatalaga sa parehong unit na tinitirhan ni Yongju. Nagulat si Yeoryum. Dahil sinigawan niya si Yongju kanina, ngayon hindi na niya alam kung paano haharap sa kanya. Sinabi ni Suyon sa kanya, "Narinig ko na wala daw talagang coincidence sa mundo. Lahat ng nangyayari may dahilan." Nagulat lalo si Yeoryum dahil nung bata pa siya, sinasabi rin iyon ng parents niya. Kaya tinanong niya si Suyon kung kilala ba niya ang papa niya. Lumabas na noong bata pa sina Suyon at ang kuya niya madalas silang maglaro sa isang tindahan. At ang may-ari ng tindahang iyon ay ang tatay ni Yeoryum. Sa airport, isang mayabang na pasahero ang nagbuhos ng isang bote ng tubig sa ulo ng airport staff. Bukod pa roon, tuloy-tuloy siyang nagmumura. Tinangkang magtimpi ng staff at sinabing bawal magdala ng mineral water sa plane. Naggalit palalo ang pasahero at sinabi pang siya raw ang unang hinawakan sa kwelyo. Pero naroon si Yeoryum at ipinakita niya ang video. Nang makita ng pasahero ang ebidensya, natahimik siya at napayuko. Nakita ni Suyon na maayos na pinakalma ni Yeoryum ang sitwasyon, kaya tumingin siya kay Yeoryum at proud siyang ngumiti. Kinagabihan, nagyaya si Suyon kay Yeoryum na maglakad-lakad. Tumingin siya sa kamay ni Yeoryum. May biglang naisip. Kinuha niya ang kaliwang kamay niya mula sa bulsa. Unti-unti niyang inilapit ang kamay niya sa kamay ni Yeoryum. Pero wala pa rin siyang lakas ng loob para hawakan ito. Nang bubuhayin na niya ang tapang niya para hawakan ang kamay ni Yeoryum, bigla itong nagsalita at sinabi na noong 9 na taong gulang siya, iniwan siya ng tatay niya. Hindi inaasahan ni Yeoryum na kilala pala ni Suyon ang tatay niya. Sa huli, hinawakan ni Suyon ang kamay ni Yeoryum. Nagkatitigan sila. Pumikit si Yeoryum. Hindi napigilan ni Suyon na ilapit ang mukha niya kay Yeoryum. Bago sila makapag-kiss, may narinig silang nag-aaway. Sinabi ni Suyon kay Yeoryum na tawagan ang pulis. Pero bago siya tumakbo papunta sa gulo, mabilis niyang hinalikan si Yeoryum sa labi. Pagkatapos nun, tumakbo si Suyon papunta sa nag-aaway. Nakita siya ng mga goons at dahil nakikialam daw siya, susugurin sana siya. Pero sa unang suntok pa lang, mabilis itong iniwasan ni Suyon. Hinawakan niya ang kamao ng lalaki at halos mapasigaw ito sa sakit. Isang guon ang tumama ng kahoy sa binti ni Suyon. Nabasag ang kahoy pero hindi man lang gumalaw ang binti ni Suyon. Pagkatapos, sinampal niya ng braso ang guon at tumilapon ito sa basurahan at nawalan ng malay. Hindi sinasadya, nakita ni Suyon na ang taong binugbog ay ang security team leader na si Kanggu. Habang nagtataka si Suyon, may biglang tumutok na electric taser sa likod niya. Agad siyang nawalan ng malay. Umusok pa ang prosthetic limb niya. Pagdating ni Yeoryum kasama ang pulis, wala na doon ang grupo at si Suyon. Sa oras na yon, sinasakay na ni Kanggu si Suyon, na sugatan, papunta sa PhD. Pagkagising ni Suyon, nakabandage na ang sugat niya. Dahil sobrang sunog ang braso niya, pati kalamnan niya ay nasira. Sinabi ng PhD na hindi na dapat gumamit si Suyon ng prosthetic arm, kung hindi, pwedeng mamatay ang kalamnan sa braso niya. Sinabihan din siyang gumamit muna ng wheelchair. Kinabukasan, sobrang nag-alala si Yeoryum nang marinig niyang hindi pumasok si Suyon sa trabaho. Tawag siya ng tawag pero walang sagot. Nagising si Suyon
at nakita ang mga text at missed calls ni Yeoryum. Naalala niya bigla ang lahat ng nangyari sa kanila. Noon lang niya tuluyang na-realize na mahal niya ng malalim si Yeoryum. Kahit may risk ng necrosis, hindi niya kayang lumayo sa taong mahal niya. Isinuot niya ulit ang prosthetic arm niya at tumayo. Pagkatapos, nagpalit siya ng damit. Habang wala pa ang PhD, kinuha niya ng palihim ang susi ng kotse nito at umalis. Nang malaman ng PhD, agad nitong tinawagan si Suyon. Pero pagbaba ni Suyon ng tawag, hindi niya ito pinansin. Mabilis na tumawag ang PhD kay Seon. Sinabi niyang delikado ang kalagayan ni Suyon at malamang papunta ito sa airport para hanapin si Yeoryum. Kaya agad pumunta si Sugyong kay Yeoryum para magtanong pero wala siyang alam. Nag-aalala si Yeoryum kaya tumawag siya kay Suyon at naghanap sa buong airport. Sa huli, nakita niya si Suyon sa rooftop. Nagtanong si Yeoryum kay Suyon kung bakit bigla siyang nawala. Sabi niya sobrang nag-alala siya. Bakit daw hindi sinasagot ni Suyon ang mga tawag niya? Sunod-sunod ang pag-aalala ni Yeoryum, kaya sobrang natuwa si Suyon. Doon niya sinabi, pwede bang tayo na? Nagkatitigan silang dalawa at naghalikan ng buong puso. Pero hindi tumatagal ang masasayang sandali. Galit na naghihintay ang PhD at si Sugyong kay Suyon. Pinagalitan siya ng PhD at tinanong kung bakit siya nag-acting on his own. Napansin ni Sugyong ang lipstick sa labi ni Suyon at agad niyang naintindihan ang sitwasyon. Nakitang ligtas si Suyon, kaya ngumiti si Sugyong ng tuso at umalis. Hindi na kinaya ng PhD at binigyan niya si Suyon ng towel para punasan ang labi niya. Kahit nahihiya, masaya pa rin si Suyon. Hindi pa alam ni Yeoryum ang totoo tungkol sa kalagayan ni Suyon kaya nagyaya siyang lumabas. Pinigilan siya ng PhD pero matigas ang ulo ni Suyon. Nang makita ng doktor kung gaano siya kapilit, hindi na niya alam ang gagawin. Pero pagdating ni Suyon sa kotse, biglang nawalan ng kontrol ang kanang kamay niya. Nalaglag ang susi. Agad siyang kinabahan. Pero makalipas ang 1 segundo, bumalik ang lakas ng braso niya. Temporary lang ang damage. Akala ni Suyon okay na ang lahat. Pero nang yumuko siya para kunin ang susi, nagulat siya dahil hindi niya maigalaw ang mga braso at binti niya. Biglang nagloko ulit ang braso niya. Sinipsip na naman ng braso niya ang kotse sa tabi niya. Pinilit niyang bawiin ang kamay niya pero hindi niya magawa. Sa sandaling iyon, nag-crack ang glass door. Naramdaman niya ang matinding helplessness at despair. Pumutok ang glass door, pero nakadikit pa rin ang kamay niya sa kotse. Ano ang gagawin mo kung ang bully mo nung high school, pagtanda, biglang magpapakitang close sa'yo? Siya si Minjung, ang tour guide. Nang makita niyang nasa airport si Yeoryum, sobrang natuwa siya. Malaki raw ang maitutulong ni Yeoryum sa trabaho niya. Sabi pa niya, may matatakbuhan na raw siya ngayon. Nakakagulat ang sobrang bait niyang kilos. Bago pa man makasagot si Yeoryum, kinuha ni Minjung ang phone niya at sinave ang number nito. Pagkatapos, nagyaya si Minjung na mag-lunch. Pag-alis ni Minjung, hindi pa rin makapaniwala si Yeoryum. Naalala niya tuloy ang past niya. Napahigpit ang pagkakakuyom ng kamao niya. Pero pagpasok ni Minjung sa banyo, biglang nag-iba ang ugali. Tinawagan niya ang best friend niya at nagyayabang na nakita niya ulit si Yeoryum, ang bully victim niya noong high school. Tanghali naman, hiniling ni Minjung kay Yeoryum na tulungan siyang gumawa ng mga VIP cards. Paglabas niya, agad niyang dinikit ang mga name tag ng mga pasaherong sasalubungin niya sa railing. Nagkataon, nakita iyon ni Yeoryum. Kita namang bawal iyon sa airport. Pero hindi makalapit si Yeoryum dahil takot pa rin siya kay Minjung, ang bully niya noon. Sa huli, nag-ipon ng lakas ng loob si Yeoryum at pinagsabihan si Minjung. Nagbago ang ekspresyon ni Minjung agad pero nagtangkang ngumiti pa rin. Tinanggal na lang niya ang name tag. Pagkatapos, tinanggihan ni Yeoryum ang lunch invitation. Sinabi niya na sana wala na silang kinalaman sa isa't isa sa future. Umalis si Yeoryum. Kahit kinakabahan siya, proud siya sa sarili dahil nagawa niya iyon. Pero hindi alam ni Yeoryum na hindi siya papakawalan ni Minjung ng basta-basta. Samantala, nakadikit pa rin ang braso ni Suyon sa kotse. Sakto namang napadaan si Yunsub. Nang marinig ang tunog ng nabasag na salamin, tumingin siya at halos hindi siya makapaniwala sa nakita niya. Basag ang glass door, nagkalat ang shards at sobrang deform ang car door. Nagtago si Suyon sa likod ng kotse. Dumudugo ang braso niya ng tuloy-tuloy. Malinaw na may problema sa prosthetic arm niya. Tahimik siyang nagdasal na sana walang makakita pero nakita na siya ni Yunsub. Dinala siya ni Yunsub pa uwi. Pero napatingin si Yunsub sa mga gamit ng bahay at halatang may hinala siya.
Pag alis niya, tumingin pa siya pabalik sa bahay ni Suyon. Parang may na-realize siya. Sa loob ng bahay, mas grabe na ang damage sa muscles ng braso ni Suyon. Pagkatapos siyang i-bandage, pinaghinalaan ng PhD na baka chip error ang sanhi ng nangyari. Para hindi na maulit, pinayuhan niya si Suyon na huwag munang gumamit ng prosthetic limbs. Pero gusto pa ring magtiis ni Suyon ng 1 buwan. Kagabi pala, nadatnan ni Kanggu si Suyon na naka-electrocute at nakabulagta. Kaya nalaman ni Kanggu ang sikreto niya. Natatakot si Suyon na kapag nalaman ng lahat ang kondisyon niya, hindi na siya makapamuhay ng normal. Kaya humingi siya ng 1 buwan kay Kanggu. Pagkaraan ng 1 buwan, magre-resign siya. Ginawa niya ito para makasama pa niya si Yeoryum sa trabaho sa huling buwan niya sa airport. Ayaw niyang malaman agad ni Yeoryum na disabled siya. Kinabukasan, sinuot ni Suyon ang prosthetic limbs niya, pati ang relo na bigay ng kuya niya, at nagsuot ng smart suit papunta sa airport. Magkasama uli silang nagtrabaho ni Yeoryum, pero sabay na tumunog ang phones nila. Ang tumatawag kay Suyon ay si Yoonsub. Gusto siyang kausapin ni Yoonsub tungkol sa nangyari kagabi. Sa kabilang side, tumawag si Minjong kay Yeoryum. Nasa likod pala ni Yeoryum si Minjong. Nang malaman niya ang tungkol kay Yeoryum at Suyon, tinakot niya si Yeoryum na bigyan siya ng 4 na VIP passes. Kung hindi, ikakalat daw ni Minjong sa mga kasama nila at kay Suyon kung paano binuli si Yeoryum noong high school. Umalis si Yeoryum ng galit dahil ayaw niyang malaman ni Suyon ang miserable niyang past. Pumunta si Yeoryum kay Dongwon, ang in-charge sa passes, pero hindi niya alam kung paano magsisimula. Doon sinabi ni Dongwon kay Yeoryum na kuya siya ni Suyon. Aayusin na sana ni Dongwon ang sasabihin niya tungkol sa katawan ni Suyon nang biglang dumating si Suyon sa pinto. Tinanong ni Suyon kung ano ang balak ni Dongwon. Sinamantala ni Dongwon ang pagkakataon at tinanong si Yeoryum kung noong huli niyang makita ang profile ni Suyon, nakita niyang level 1 disabled person ito. Kaya gusto ba daw malaman ni Yeoryum kung ano ang tinatago ni Suyon sa damit niya. Nang makita ni Suyon na sasabihin ni Dongwon ang sikreto niya kay Yeoryum, hindi na niya nakontrol ang emosyon niya. Nang manginig ang braso ni Suyon, nagbagsakan ng lahat ng metal na bagay sa kwarto. Parehong nagulat sina Dongwon at Yeoryum. Nakita ni Suyon ito kaya mabilis niyang tinabig ang mga metal na dumikit sa kamay niya. Niyakap niya ang braso niya at mabilis na tumakbo palayo. Nakita ni Yeoryum ang mga metal na nagkalat sa sahig at alam niyang may tinatago si Suyon na ayaw niyang malaman ng iba. Tinanggal ni Suyon ang jacket niya at binalot ang braso niya habang tumatakbo papasok sa elevator. Pero nang makita niyang may nakatambak na mga metal sa loob, hindi siya naglakas loob pumasok. Tumakbo siya papunta sa storage room para magtago. Tinawagan siya ni Yeoryum gamit ang walkie-talkie pero tahimik lang siya. Disabled siya at hindi niya alam kung paano haharap sa kanya. Sobrang bigat ng pakiramdam niya. Hindi nagtagal, dumating si Yoonsub para hanapin siya. Kagabi, nakita ni Yoonsub ang wheelchair sa bahay ni Suyon. Nagduda siyang may problema ang katawan ni Suyon. Hiling ni Suyon kay Yoonsub na itago ang sikreto niya. Pero mahal din ni Yoonsub si Yeoryum. Ayaw niyang magmahal si Yeoryum ng taong may itinatagong kondisyon. Para kay Yoonsub, walang dapat na pagtatago sa pagmamahal. Sana raw sabihin ni Suyon ang totoo bago matapos ang linggo. Sa opisina, malungkot na tinitingnan ni Yeoryum si Suyon dahil mayroon din siyang miserable past na ayaw niyang malaman ni Suyon. At ngayon, may nagbabanta na ikakalat iyon. Habang hindi alam ni Yeoryum ang gagawin, dumating si Sugyong. Ipinatong niya ang 4 na VIP passes sa mesa ni Yeoryum. Nasa restaurant din pala noon si Sugyong at alam niya ang nangyari. Pero sabi ni Sugyong, kung magpapadala si Yeoryum sa takot, habang buhay siyang tatakutin. Sana raw pag-isipan niyang mabuti. Kinuha ni Yeoryum ang passes at pinuntahan si Minjong. Tuwa-tuwa si Minjong nang makita ang passes, pero hindi niya alam, hindi talaga ibibigay ni Yeoryum iyon. Sinabi ni Yeoryum na kahit sobrang hirap noong binuli siya noon, nanalo siya dahil sa pagmamahal ng nanay niya. Hindi na raw siya natatakot kay Minjong ngayon. Pagkatapos sabihin iyon, pinunit ni Yeoryum ang 4 na passes sa harap niya at umalis nang hindi lumilingon. Pag-uwi ni Suyon, sinabi niya sa PhD na mukhang alam na niya kung bakit nagkakaroon ng mga kakaibang error ang katawan niya. Tinanong ng PhD kung ano ang sanhi. Agad na sagot ni Suyon, si Yeoryum. Lumabas na nang una pa lang silang magkita, nagsimula na ang malfunction. Habang lumalalim ang feelings ni Suyon kay Yeoryum, mas madalas din ang pagloloko ng equipment niya.
Pero ngayon, sobrang mahal na niya si Yeoryum kaya hindi niya alam kung paano haharap sa kanya. Sakto, tumawag si Yeoryum. Ayaw sana niyang sagutin pero inabot ng PhD ang phone. Ikinuwento ni Yeoryum ang nangyari noong umaga. Sabi niya, kung ayaw niyang sabihin, hindi niya kailangang sabihin. Sigurado siyang may dahilan si Soo-yeon. Naiintindihan daw niya siya. Sobrang na-touch si Soo-yeon. Kinabukasan, dinala ni Soo-yeon si Yeoryum sa rooftop at tinanong kung iniisip niyang weird siya. Sabi ni Yeoryum, natural lang na iba-iba ang tao kaya hindi niya iniisip iyon. Doon sinabi ni Soo-yeon na dahil kay Yeoryum kaya siya nagloloko lagi. Nagulat si Yeoryum pero hindi sinabi ni Soo-yeon kung bakit. Hinaplos lang niya ng dahan-dahan ang buhok niya. Gusto niya talaga siyang halikan pero wala siyang lakas ng loob. Humingi lang siya ng sorry at sana raw bigyan siya ng kaunting panahon. Sa airport, may lalaking may hawak na kutsilyo at hinostage ang isang airport employee. Kahit delikado, sinubukan siyang pigilan ni Yeoryum pero nasugatan siya. Napunit ang bag niya at nalaglag sa sahig. Tumutulo ang dugo sa bag. Nang makita iyon, natakot ang lahat. Tiningnan ni Yeoryum ang sugat niya at naupo sa sahig dahil sa takot. Dumating ang security team at agad nilang nasubdue ang lalaki. Dahan-dahang nawalan ng malay si Yeoryum. Habang tumatawag si Yongju, nagmamadali rin siyang tinawagan si Soo-yeon. Nang marinig ni Soo-yeon na nasugatan si Yeoryum, halatang-halata ang tensyon sa mukha niya. Biglang may bumangga kay Soo-yeon, kaya nahulog ang phone niya sa hagdan. Gusto niyang yumuko para pulutin, pero kahit anong pilit niya, hindi niya kaya. Isang segundo lang, nahulog siya mula sa wheelchair. Gumapang siya gamit ang disabled niyang katawan. Nasa harap lang ang phone, pero pakiramdam niya sobrang layo nito. Nang makuha niya ang phone, napansin niyang naka-off na ang kabilang linya. Sa side ni Yeoryum, dumating ang medical team para gamutin ang sugat niya. Pero sinamantala ng lalaki ang pagkalito ng guard at in-headbutt nito ang guard. Tumakbo ang lalaki. Pagsapit ng guard sa airport gate, nakaalis na ang suspect. Samantala, nakaupo si Soo-yeon sa sahig, tinitingnan ang katawan niyang hindi gumagana ng tama. Pakiramdam niya, imposible na ang magandang pag-ibig dahil sa kalagayan niya. Pinilit niyang buhatin ang sarili at pumunta sa airport para hanapin si Soo-gyong. Tinanong niya kung sino ang nanakit kay Yeoryum. Sinabi ni Soo-gyong na isang babaeng employee ang nakipag-break sa boyfriend niya. Hindi natanggap ng lalaki kaya nagpunta sa airport para manggulo. Nang pumigil si Yeoryum, nasugatan siya. Pagkarinig nito, hindi na nagsalita si Soo-yeon. Pinisil niya ang kamao niya at umalis ng galit. Pinuntahan niya ang employee at doon nalaman niya ang pangalan ng ex-boyfriend at ang internet cafe na lagi nitong pinupuntahan. Nasa internet cafe ang lalaki, masayang naglalaro, hindi niya alam na papalapit na ang kapahamakan. Paglabas niya at magsisindi sana ng sigarilyo, may biglang humila ng kwelyo niya at binagsak siya sa lupa. Sunod-sunod siyang sinuntok ng dumating na tao. Pagkatapos, binuhat siya at inangat sa ere. Kahit ganoon, arogante pa rin siya at minumura ang umatake. Kinuha pa niya ang kutsilyo sa bulsa niya para gumanti. Pero hindi binigyan ng chance ni Soo-yeon. Sinapak niya ulit ang mukha nito ng malakas. Sa sobrang takot, tumakbo ang lalaki habang sumisigaw. Pero hinila uli siya pabalik at muli siyang binugbog. Tumawag ang airport security team matapos makatanggap ng anonymous call. Pagdating nila sa restroom at binuksan ang pinto, nakita nila ang lalaking nanggulo kahapon. Bugbog sarado at nakatali. Sa oras na iyon, pumunta si Soo-yeon sa tabi ng higaan ni Yeoryum. Nang makita niyang sugatan ang taong mahal niya, sobrang nadurog ang loob niya. Kinabukasan, dinala sa police station ang lalaki. Dumating si Yeoryum para tumulong sa investigation. Nang makita niya si Yeoryum, ngumiti ang lalaki ng masama, kaya natakot si Yeoryum. Mabilis na itinulak siya ni Soo-yeon palayo para protektahan siya. Pagkakita ng lalaki kay Soo-yeon, agad siyang natakot. Kilala niya si Soo-yeon bilang taong bumugbog sa kanya. Yumuko agad ang lalaki. Bago umalis, naalala niya ang pangalan ni Soo-yeon. Hindi alam ni Soo-yeon, magdudulot ito ng malaking gulo sa hinaharap. Sa kabilang side, ang boss ng lalaki ay si Ron. Pumunta siya kay Dong-won at gustong pabayaan ang tao niya. Pero tumanggi agad si Dong-won. Nagtaka si Ron nang nalaman niyang ang tumira sa tauhan niya ay si Soo-yeon. Naalala niya ang nakababatang kapatid ni Dong-won na naaksidente noon. Ang pangalang iyon ay Soo-yeon din. Biglang kinabahan si Dong-won. Patuloy niyang dinideny. Sinabihan pa niya si Ron na bantayan ang mga tao nito. Pag-alis ni Dong-won, nagsimula ng imbestigahan ni Ron si Soo-yeon.
Hindi alam ni Suyon na target na siya ngayon ng masamang grupo dahil pinoprotektahan niya ang girlfriend niya. Isang aksidente ang lubos na nagpawala ng tiwala ni Suyon sa kuya niya. Dahil noon, nakita siya ni Dongwon na duguan at hirap huminga, pero tumakbo pa rin ito palayo. Hindi alam ni Suyon, hindi rin nakatakas si Dongwon. Nahuli rin siya ng grupo ni Ron. May hawak kasi si Dongwon na ebidensya laban kay Ron. Nakita ito ni Suyon noong kinuha ng mga tauhan ni Ron si Dongwon dahil sa disk na hawak niya. Pero naiwan ang disk sa Where Stars Land store. Ibinigay iyon ng owner kay Suyon. Nagpunta si Suyon para ibalik iyon sa kuya niya at doon nangyari ang aksidente. Hiningi ni Ron ang disk kay Dongwon, pero sabi ni Dongwon na wala niya ito. Sinampal siya ni Ron sa galit. Saka tinakot si Dongwon gamit si Suyon na halos wala ng buhay noon. Para protektahan ang kapatid, nagmakaawa si Dongwon na huwag saktan si Suyon. Makalipas ang 12 taon, naging operations manager si Dongwon. Nagtatrabaho siya sa airport para sa grupo ni Ron hanggang sa bigla niyang makita doon si Suyon. Natakot siyang masangkot si Suyon kaya pinakita niyang cold siya at sinaktan siya sa salita para layuan niya ang gulo. Nang araw na iyon, nagmalfunction ang prosthetic device ni Suyon. Nagulat si Dongwon nang makita ito. Nag-isip si Dongwon ng paraan para mailayo si Suyon. Pumunta siya kay Kanggu, ang security leader, at sinabing delikado ang magnetic device sa kamay ni Suyon para sa airport machines. Humingi siya kay Kanggu na paalisin si Suyon. Kinabukasan, pumunta sina Kanggu at Seon kay Suyon. Inilipat nila si Suyon sa ibang trabaho. Naguluhan si Suyon. Biglang dumating si Dongwon. Naintindihan ni Suyon na gawa ni Dongwon ang transfer, kaya hiningi niyang mag-usap sila ng pribado. Sabi ni Suyon, kung ayaw siyang makita ni Dongwon sa ganitong kondisyon, bakit hindi na lang si Dongwon ang mag-resign? Sinabi ni Dongwon na may ilang tao na nagpaplano ng delikadong bagay at isa lang daw siyang maliit na piraso sa laro. Sana raw umalis si Suyon bago pa siya masaktan. Hindi maintindihan ni Suyon ang mga sinasabi ng kuya niya. Hindi nagtagal, habang nagpapatrol si Suyon sa airport, nakita niyang may kausap si Dongwon na isang lalaki. Nang makita niya ng malinaw ang mukha nito, napagtanto niyang siya ang lalaking nanakit kay Dongwon noon. Hindi maintindihan ni Suyon kung bakit kasama ni Dongwon ang lalaking iyon. Pinuntahan niya si Dongwon para magtanong. Akala ni Suyon, guilty lang si Dongwon tungkol sa nakaraan kaya iniiwasan siya. Pero ang totoo, dahil iyon sa mga taong iyon. Lalo tuloy nagkamali ng akala si Suyon. Pero malamig lang siyang binalaan ni Dongwon. Sana raw mawala si Suyon sa paningin niya. Tumingin si Suyon kay Roon, hindi alam na ang lalaking nanakit kay Yorium noon ay tauhan pala ni Roon. Gabi na nang umuwi sina Suyon at Yorium. Habang naglalakad, masaya silang magkahawak kamay. Hinalikan ni Suyon si Yorium sa labi. Plano niyang sabihin kay Yorium ang tungkol sa katawan niya, kaya inaya niya si Yorium sa bahay niya. Sinabi niya kay Yorium na tumalikod muna habang pumasok siya mag-isa sa kwarto. Hinubad niya ang jacket at shirt niya at dahan-dahang humarap. Sabi niya kay Yeoreum na pwede na siyang humarap. Akala ni Yeoreum gusto na siyang i-level up ni Suyon, kaya sobrang kinakabahan siya at paliwanag ng paliwanag. Pero pagharap niya, napahinto siya at hindi alam ang sasabihin. Sabi ni Suyon na iyon ang sikreto niya para mabawasan ang stress niya. Uminom lang ng uminom si Yeoreum ng tubig. Pagkatapos magbihis ni Suyon, tinanong niya si Yeoreum kung matatanggap ba niya ang katawan niyang ganito. Kahit hindi nagsabi si Yorium ng kahit ano, nakalimutan niyang ibaba ang baso habang umaalis. Halatang nagulat pa rin siya. Paglabas ni Yorium, biglang nagdugo ang ilong ni Suyon. Hindi niya alam na dahil sa injury sa braso niya at sa madalas na paggamit ng prosthetic arm, sobrang lumala na ang pinsala sa kanang braso niya. Kinabukasan, nakita ni Yorium si Suyon na malungkot na nakaupo, kaya hinawakan niya ang kamay nito. Hinila niya si Suyon papunta sa isang tahimik na hallway at itinulak siya sa pader. Sobrang kinakabahan si Suyon. Sabi ni Yeoreum na pag-uwi niya kagabi, pinag-isipan niya iyon buong gabi. Tinatanggap niya ang lahat tungkol kay Suyon. Handa niyang ibigay ang pagmamahal niya. Na-touch si Suyon. Inikot niya ang katawan niya at itinulak si Yeoreum sa pader. May apoy ang tingin niya. Mahigpit silang nagyakap para maramdaman ang pagmamahal nila sa isa't isa. Sa kabilang banda, sobrang nalungkot ang PhD nang matanggap niya ang health report ni Suyon. Malala na ang infection sa muscles ng braso ni Suyon, kaya kailangan itong ma-check agad. Tinawagan niya si Suyon para bumalik, pero tumanggi ito. Sabi ni Suyon, okay lang siya at wala dapat i-check.
Pinatay pa niya ang phone. Gabi na, kumain sa labas sina Suyon, Yeoryum at mga kasamahan nila. Nakaupo si Suyon sa sofa na parang bata. Pinapanood si Yeoryum na masayang naglalaro. Pero hindi nagtagal, nagdugo ulit ang ilong niya, kaya nagmamadali siyang pumasok sa banyo. Hindi niya inaasahang kumalat na ang pasa mula sa kamay niya hanggang leeg. Naalala niya ang bili ng PhD, kaya natakot siya. Pag-uwi, tinanong ni Yeoryum kung gusto ni Suyon mag-trip sa upcoming bakasyon nila. Tahimik lang si Suyon at nakatingin sa kanya. Hindi niya alam kung buhay pa ba siya pagdating ng araw na iyon. Mahigpit niya itong niyakap, pero puno ng pag-aalala ang puso niya. Pagbalik nila sa bahay, pumunta ang PhD kay Yeoryum at sinabi ang tungkol sa kondisyon ni Suyon. Sana raw makumbinsin niya si Suyon na magpagamot. Pag-alis ng doktor, sobrang lungkot ni Yeoryum. Kinabukasan, pinabili sila ng mga boss nila sa supermarket. Pagkasakay pa lang sa kotse, tanong ng tanong na si Yeoryum kung okay ba siya. Kahit pagbuhat ng bag, ayaw niya itong pagtrabahuin. Siya na ang nagdala ng lahat ng binili. Hindi maintindihan ni Suyon kung bakit ganoon siya. Pagbalik nila sa opisina, napansin ni Suyon ang kakaibang kilos ni Yeoryum. Tinanong niya si Yeoryum kung nakausap ba nito ang PhD. Dahil paulit-ulit ang tanong ni Suyon, napilitan si Yeoryum ikwento ang sinabi ng PhD. Sana raw tanggalin niya ang machine sa katawan niya para unti-unting gumaling. Pero biglang nagalit si Suyon at sinabihang tumigil siya. Umalis si Suyon ng galit. Pagkatapos, nakasalubong niya ang PhD. Sinabi ng doktor na kailangan niyang tanggalin ang machines. Kung lumagpas pa ang oras, pwedeng malagay sa peligro ang buhay niya, pero ayaw ni Suyon magpagamot. Gusto niyang mabuhay ng normal, hindi naka-wheelchair. Umalis siya, pero nagdugo ulit ang ilong niya. Hindi niya alam na may 2 taong nakaitim na nakamasid sa malayo. Tumakbo si Suyon papunta sa park para mag-isa. Biglang may malakas na ilaw na tumama sa mukha niya. 2 sasakyan ang huminto sa harap niya. Bumaba ang grupo ng goons na may hawak na pamalo. At dumating si Ron. Gusto niyang turuan ng leksyon si Suyon. Sabi ni Ron, narinig ko na hindi pa daw kayo nagtagal ng mga tao ko, tinuruan mo sila ng leksyon. Gusto kong makita kung paano mo ginawa iyon. Ipakita mo ang abilidad mo. Tapos pinalibutan si Suyon ng mga lalaking may dalang pamalo. Hindi nagtagal, bagsak na si Suyon sa lupa dahil sa mga suntok. Pero hindi alam ng mga goon na hindi lumaban si Suyon kanina dahil natatakot siyang mapatay niya sila nang hindi sinasadya. Dahil sa sitwasyon, hindi na niya napigilan ang sarili. Hinawakan niya ang isang kahoy na pamalo. Pagkatapos, binali niya ito gamit ang kamay niya. Hinawakan niya ang kwelyo ng isa at inihagis ng malayo. Sinipa naman niya ang isa pa na lumipad sa ere. Natakot ang buong grupo sa nakita nila. Dumiretso si Suyon kay Ron at sinabi, "Gusto mo ba akong saktan ulit?" Galit na galit si Ron. Pagbalik ni Yeoryum at nakitang sugatan si Suyon, sobrang nag-alala siya. Gusto niyang dalhin ito sa ospital, pero sabi ni Suyon okay lang siya. Dinala ni Yeoryum si Suyon pauwi. Maingat niyang ginamot ang sugat nito. Biglang naisip ni Suyon na gusto na niyang makasama ang babaeng ito habang buhay. Tinanong bigla ni Suyon kung gusto ba ni Yeoryum na dito matulog. Nahihiya si Yeoryum, hindi alam ang sasabihin. Nagmadali siyang kinuha ang gamit niya at umalis. Pero paglapit niya sa pinto, bumalik siya. Hinalikan niya si Suyon sa pisngi at nagsabing, "Good night." Sobrang saya ni Suyon. Sa kabilang side, galit na galit si Ron at tumawag kay Dongwon. Tinanong niya kung ano ang problema sa kapatid nito. Ayaw madamay ni Dongwon ang kapatid sa lahat ng ito, kaya sinabi niyang hindi niya kilala si Suyon. Pagkatapos noon, binaba niya ang tawag. Nakita ni Roon na sugatan ang mga tauhan niya at grabe ang sira ng paborito niyang kotse. Nangako siya na papahirapan niya si Suyon. Sa harap ng salamin, tinitingnan ni Suyon ang braso niyang malalang infected. Alam niyang delikado na ang buhay niya. Pero dahil gusto niyang makita si Yeoryum araw-araw, patuloy pa rin siyang pumapasok sa trabaho kahit nakamamatay ito para sa kanya. Pero hindi nagtagal nang hina siya at unti-unting nawalan ng malay. Tuloy-tuloy ang nosebleed niya. Sinabi ni Yeoryum na pumunta siya sa ospital, pero sinabi niyang okay lang siya. Tumakbo siya sa banyo para hugasan ng dugo. Sobrang nag-aalala si Yeoryum sa labas. Biglang may pumasok na grupo ng tao at pinalibutan si Suyon. Halata na naghahanap sila ng gulo. Lumapit ang leader sa harap ni Suyon. Nakilala niya itong siya ang sumaksak kay Yeoryum sa airport. Mayabang pa itong nagyabang na may malakas siyang boss. Hindi lang siya ipinagtanggol, pinabayaran pa ang bail niya kaya nakalabas agad. Nang makita ni Yeoryum na delikado ang sitwasyon,
Mabilis siyang tumakbo para tawagin ang airport security team. Pero pagbalik nila, wala na si Suyon. Kinuha nila ang CCTV at nalaman kung saan dinala si Suyon. Bumaba ang security team sa underground parking para pigilan ang mga lalaki. Pero lumabas si Suyon at sinabi sa team na huwag silang pigilan. Takot siyang baka makasama siya ng marami pang tao kung lalaban siya. Pero tumanggi ang security team, hindi nila hahayaang kunin siya. Habang nagtatalo sila, dumating si Kanggu at inutusan ng team na umatras. Lumabas na sinabi pala ni Kanggu kay Dongwon ang tungkol kay Suyon. At ayon kay Dongwon, pabayaan daw nilang isama si Suyon. Pangako niyang ibabalik niya ang kapatid niya. Sumama si Suyon sa mga lalaki papunta sa isang abandonadong gubat. Pagkarinig ng balita, nagmadaling pumunta roon si Dongwon. Nakiusap siyang patawarin si Suyon. Pero gusto pa rin siyang patayin ni Roon. Wala nang choice si Dongwon kundi sabihin, kung ayaw ni Roon lumabas ang tape na may ebidensya laban sa kanya nung 12 taon na ang nakalipas, bitawan niya si Suyon. Akala ni Roon na wala na ang tape. Nang malaman niyang hindi pala, nagalit siya ng todo. Sinuntok niya si Dongwon at pinabagsak. Nakita ito ni Suyon kaya sinimulan niyang labanan ang mga goon. May isang goon na tumama ng pamalo kay Dongwon at napahiga ito nang wala ng malay. Gusto siyang puntahan ni Suyon pero hinawakan siya ng mga goon. Dinala ni Roon palabas si Dongwon. Inutusan niya ang mga tao niya na itapon si Dongwon sa dagat. Nakita ng security team ang eksenang iyon. Umalis si Ron. Sa oras na iyon, mag-isa pa ring nakikipaglaban si Suyon sa loob ng factory. Ipinakita niya ang lakas niya at isa-isang pinabagsak ang mga goon. Yung goon na nanakit kay Yoreum ay sobrang natakot at nagtatakbo palabas. Pero dumating ang security team at nakontrol siya. Pagbukas ni Suyon ng pintuan, tinulak lang niya ng malakas at agad lumipad ang mabigat na iron door. Nagulat ang security team sa mga goon na nakahandusay at hindi gumagalaw. Nilapitan ni Suyon ang lalaking nanakit kay Yoreum at inangat ito gamit ang isang kamay. Tinanong niya kung saan dinala ni Roon si Dongwon. Sa oras na iyon, nasa tabing dagat na si Dongwon. Pagdating ng thugs mula sa kotse, sinundo ng security team si Suyon. Paglapit ng mga goon kay Suyon, nakita ni Dongwon ang kapatid niya sa harap niya. Naalala niya nang iligtas siya noon ni Suyon. Hindi niya gustong madamay ulit ang kapatid niya ngayon. Kaya gumapang siya papunta sa driver's seat, pinaandar ang kotse, at sinalpok ang mga goon. Pero sa halip na tamaan ang mga goon, nailagay pa niya ang sarili niya sa panganib. Naiwan ang kotse na nakasabit sa gilid ng bangin at pwedeng mahulog anumang oras. Habang palapit na itong mahulog, biglang lumitaw si Suyon. Lahat ay nagulat dahil hinila niya ang buong kotse gamit ang isang braso. Pilit niyang inaahon ng kotse, pero dahil sa sugat niya, hindi niya kaya kahit anong pilit niya. Ayaw madamay ni Dongwon ang kapatid kaya sumigaw siya, "Bitawan mo na, Suyon! Bitawan mo!" Pero tiniis ni Suyon ang sakit at ayaw niyang bumitaw. Ganoon na lang, nahila ni Suyon ang kotse pabalik sa gilid. At nang makita niyang ligtas na si Dongwon, saka palang lumabas ang ngiti sa mukha niyang puno ng pawis at luha. Dahil nakita niyang sinubukang iligtas siya ni Dongwon, napatunayan ni Suyon na nagmamahal pa rin sa kanya ang kuya niya. Pero pagbalik ni Suyon, sobrang pagod na ang katawan niya. Pagkakita ni Yoreum kay Suyon sa harap niya, agad siyang tumakbo papalapit. Hindi na kinaya ni Suyon at lumuhod. Nawalan siya ng malay at agad siyang niyakap ni Yoreum. Nakita ni Yoreum na malala ang kalagayan ni Suyon kaya sobrang nasaktan ang puso niya. Binuksan niya ang bag at kinuha ang electronic device na binigay ng PhD. Naalala niya ang sinabi nito. Kailangan tumigil ang makina para mabuhay pa si Suyon. Pwede nitong patayin ang mga machine sa katawan ni Suyon. Pero sobrang nag-aalinlangan siya at hindi makagalaw. Kinabukasan, paggising ni Suyon, nakita niyang natutulog si Yoreum sa tabi niya. Alam niyang inalagaan siya nito buong gabi. Napangiti siya ng masaya. Pagkagising, naghanda si Yoreum ng almusal. Pero nakita niyang ayaw pa ring tanggalin ni Suyon ang support machine. Naging mabigat ito sa pakiramdam niya. Ang buhay na pinili niya. May karapatan ba ang iba na basta itong pigilan? Pagpasok sa trabaho, nilapitan ni Sugyong si Yoreum at sinabi na nagsumite ng resignation si Suyon. Biglang sumama ang pakiramdam ni Yoreum. Hindi niya napigilan ang pag-iyak. Paano na? Hindi niya na makikita si Suyon. Tumakbo si Yoreum kay Suyon at tinanong kung bakit siya nag-resign. Nakiusap siyang tanggalin nito ang machine para magpagaling. Handa raw siyang maging mga kamay at paa nito. Huwag lang siyang iwan mag-isa. Pero mas pipiliin pa ni Suyon ang mamatay kaysa tanggalin ang machine. Dahil dito, humagulgol si Yoreum.
Kinabukasan ng maaga, nagising si Yeoryum at nakitang mahimbing ang tulog ni Sooyeon. Para mabuhay pa siya, dahan-dahan siyang tumayo at kinuha ang device na bigay ng PhD. Habang nangingilid ang luha niya sa pag-aalinlangan, biglang nagising si Sooyeon at hinawakan ang kamay niya. Sinabi ni Yeoryum na kailangan niyang mabuhay. Hindi na siya pinigilan ni Sooyeon. Yumuko si Yeoryum at binigyan siya ng isang masayang halik. 1 taon ang lumipas. Nasa trabaho si Yeoryum sa airport nang mapansin niyang may pinag-uusapang kababalaghan ang mga cleaning ladies. Kaya tinanong niya, may nagkagulo raw kanina. May binatang pumigil sa isang tao at dahil doon, nadiin ang bakal na baras. Tumalon ang puso ni Yeoryum. Alam niyang si Sooyeon lang ang kayang gumawa nito. Mabilis siyang tumakbo para maghanap. Isang cleaning robot ang nakakuha ng pansin niya. Pagtingin niya sa pamilyar na likod, napaiyak siya sa tuwa. Nang humarap si Sooyeon, alam niyang siya talaga ang hinihintay niya. Habang tumatakbo si Yeoryum papunta kay Sooyeon, sabay tawa at iyak siya sa sobrang saya. Niyakap niya ito ng mahigpit at naramdaman ang tunay na kaligayahan. Kahit maraming pagsubok ang pag-ibig nila, ang mga taong tunay na nagmamahalan ay talagang magkakatuluyan.